So ito na nga guys, we are here at Horizons 101 Mango Avenue, Cebu City kasi po nakabook kami for auntie's visitor. So my auntie has a very special visitor today coming from UAE, of course, her longtime partner. So now, hindi siya mapakali. Well, we are on our road, napakalakas ng ulan and so we thought parang malilate kami going to Mactan International Airport. So during our travel, medyo balisa yung auntie ko and hindi siya comfortable sa nafe-feel niya. We thought na malilate talaga kami on our way doon kasi tignan nyo guys, sobrang traffic at marami pong mga trucks on the way. So takot kami baka kasi maabutan kami ng arrival na ni auntie mula sa Manila sa NAIA International Airport din. Anyway, marami ding delayed na mga flights during the travel daw. So, because masama nga yung panahon. So, we are now on our way na. Nandito kami sa Marcelo Fernan Bridge. This is the second bridge po ng Lapu-Lapu City connected to Cebu City. I mean, Mandaue City po. So, we're on our way. Tignan nyo, napakalaki ng wing van. And I'm observing my auntie. Balisang-balisa talaga. And parang tense na tense, parang excited, kumbaga ganun yung feeling niya. Anyway, we are now on our way to Plaridel Street, going to Marina Mall. Yun kasi yung pinaka-corner ng airport. Tapos across nun is at Island Central Mall din. So yun, papunta kami sa airport guys. On this way, mga ilang meters na lang away from yung pinakabungad ng Mactan International Airport. So yun, dito kami, parang ito na nga yung pinaka part na masaya na nga kami kasi we are very very close to the Mactan Airport. Okay guys, turn now to the right side. Ito nakita nyo. So isang daanan dyan is papuntang Cordoba. So papuntang Mactan, Newtown. Ito naman is going to the airport. So along the way, makikita nyo din before reaching Mactan Airport, makikita nyo din yung waterfront Mactan and casino. So, ito na nga, pupunta kami sa International Airport kasi we thought po na direct flight, yun pala connecting flight sa Andes. So, kailangan pala hindi kami doon sa International Airport pumunta. But need kaming pumunta doon sa domestic airport. So, yun nga, we have decided to go to the International Airport muna to check if doon nga talaga yung arrival ng, ng guest namin. Okay, so ito na nga. Mahigpit na security guys, security measures po. So for the safety of everyone, chine-check nila din kung meron tayong mga guns or other weapons na dala natin. Tinitrace din nila yung plate numbers ng mga taxis and private cars na pumapasok sa vicinity. Okay, so ilang minutes away na lang guys, makikita na natin ang Mactan International Airport. So guys, I advise talaga if you are planning to go to the airport, always remember po na kailangan na maging maaga talaga kayo kasi hindi nyo alam yung babaybayin yung roads o yung highways na sobrang dami ng mga trucks, especially po hindi po truck ban na time. So I guess 2 hours will be the best time po na makapag-prepare kayo on your way. Para hindi po talaga, kasi kung may mga changes po sa schedule, di ba, at least alam niyo na. Anyway guys, ito na nga, papasok na po kami sa vicinity ng International Airport ng Mactan. And as you see, amazing lang yung araw na to. Sobrang dami po ng mga tao na pumapasok at dumarating. So, yung iba kasi, meron din sinusundo ng mga tao. So, ito na nga. Yepe, so dumating na po talaga kami sa Mactan International Airport. So, yung auntie ko, alam ko na iba yung feeling niya. Anyway, ito na. Nandito na po talaga kami. So, ito na. Babaybayin na namin po yung arrival area po ng airport. Kung saan hihintayin namin si auntie. We will also check yung dashboard, yung
malaking television na nasa labas na merong schedule po ng mga arrivals ng mga iba't ibang um, companies po. Yung mga international flights kung mula sa Korea, China, yung nakita ko dito, Japan. So, I guess nakamali kami ng binaybay na entrance or arrival area kasi nasa international area po kami. So, yun, nagtanong po kami to verify that out. Um, yung sa left side po dito ng arrival area, as you see po, di ba, ang dami-daming international flights na dumadating. Marami din pong mga group na parang may pinipick up din sila ng mga foreigners na dumarating. Yan, as you see, may Salt, Korea, may Busan pa nga. So, ito, yung international airport, doon pala kami sa kabila. So, we thought na ito na nga. So, yun, pinerify namin. So, we thought na kailangan namin pumunta sa kabila din. So, yun, lumipat na kami. At ito na, guys, binaybay ulit namin yung daan. Anyway, yung para sa mga, sa mga passengers, wala naman kayong problema kasi meron naman yung waiting shed or parang walking shed din at the same time na parang hindi tayo mababasa if ever na umuulan at you need to transfer from isang departure arrival area ng domestic or international, vice versa. Kasi naman napakalinis naman at meron na din siyang, parang roof, di ba, na hindi tayo mababasa. Meron din tayong mga carts provided para din sa mga luggages natin. And yung iba naman guys, I believe mga friends ko, napapark din sila dito sa malaking parking area when they go abroad and then binabalikan lang din nila yung car nila na nakapark din sa labas ng airport. So, maganda din siya. Right? Kasi at least hindi ka na mag-prevent when you arrive back. Kung punta kayo ng Korea, pagdating nyo, you have your cars outside naman sa parking area. So guys, ito, nakikita nyo, ito yung entrada ng domestic area. So, sa taas nun is the Mactan, what do you call this, yung waterfront Mactan. Yan, nakaharap talaga sa domestic entrance yan. Sa departure area. So, ibang-iba na talaga po yung what do you call this, airport namin. Kasi, hindi ko na talaga masyadong kabisado when I arrived here po. Ibang-iba na. So, here, go back naman tayo sa love story ng auntie ko. So, here, guys, nandito na nga kami. So, we are waiting for the arrival kasi yung departure time mula sa Manila would be around 3:30. Expected ng itinerary or sa e-ticket niya will be 1 and 45 minutes. Pero usually naman po, napakabilis lang din from Manila to Cebu. It's just around 45 minutes away. So, ito na. Balisang-balisa ng auntie. Excited na. When we actually check on the board, ito na nga talaga. There is Philippine Airlines from Manila. So, yan po. 2867 if I'm not mistaken. Yan po yung hinihintay namin na flight. And then, from there, nakikita namin na marami din talaga naghihintay. So, kararating na lang isang flight mula sa Manila din, but some other flights po from Katiklan, Boracay. Okay. So, ito na nga yung auntie ko. Yan, binuksan niya na nga yung flower niya, fresh from the farm. Anyway, napaka-excited niya kasi bibigay niya daw yung first ever bouquet. Talagang pinaghirapan niyang ipa-arrange yan. So, tignan nyo guys, may mga delayed flights talaga from Manila. Okay. But luckily, napaka-amazing. I just would like to shout out Philippine Airlines team na you did a great job kasi sabi ng auntie ko nga, they are not having delays na. So, napakaganda talaga. So, napaka-on time na nilang magbiyahe ngayon. Alright. Okay, so, definitely, we're about to wait few minutes. And, tignan nyo guys, it's already 4:32. Ang hula ko, that will be 4:30 exactly. And nag-text na yung auntie ko na talagang nandito na siya. Nag-landed na daw yung yung airline nila. So, yung airplane.
So, ito na nga. Hinihintay namin may mga lumalabas na mga yung mga passengers. So, just to make sure na makikilala namin si Auntie, may dala-dala talaga siyang napaka-cute na Hello Kitty. So, yun yung identifier ni Auntie. Sobrang dami. So, mga luggages naman na nauuna from the connecting flight naman yung mauna dito. Okay, so guys, ito na nga. We will just wait until my Auntie is here na. So, ito, lumalabas na yung mga passengers. And from there, hintayin na natin ang pinaka-best moment na hinihintay natin sa pagdating ng auntie ko from UAE. Makaila kita kung ano. Isa yung ano. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana man, di natin pwedeng alamin. Liliwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig nga, takot ay di nadama. Dito